Habang papunta tayo sa ating susunod na simbahan, pag-usapan natin ang benepisyo ng mga pilgrimage. Una, ito ay nagpapalalim ng pananampalataya. Ang paglalaan ng oras para sa Diyos ay nagpapatibay ng ating relasyon kay Kristo. Ikalawa, ito ay nagbibigay ng espiritual na kagalingan, nagdadala ng kapayapaan at paghilom sa ating buhay. At pangatlo, nakikiisa tayo sa simbahan. Nakikilala ang iba pang mga peregrino at lumalalim ang ating koneksyon sa pandaigdigang pananampalataya. Alam niyo ba na sa Archdiocese of Manila, mayroon pang digital passport para sa mga peregrino? Oo, sa pagdiriwang ng Jubilee Year 2025, inulunsad ang isang special na website, jubileo.pcne.ph, kung saan maaari mong subaybayan ang iyong pagbisita sa mga pilgrim churches. Kailangan mo lang magrehistro, mag-login at gamitin ang Pilgrim's Corner upang i-record ang iyong pagdalo sa bawat simbahan. Bilang Pilgrims of Hope, tayo ay tinatawag na magtiwala sa Diyos, hanapin ang kapayapaan at isabuhay ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. Ang Jubilee Year na ito ay isang pagkakataon upang muling maranasan ang kagalakan ng Ebanghelyo at mapalapit kay Kristo, ang ating tunay na pag-asa. At narito na tayo sa ating ikalimang simbahan. Tara na! Narito po tayo ngayon sa St. John Bosco Parish. Tara, tuloy po tayo. Dumating ang mga Salesiano sa Makati noong 1951 at tumambad sa kanila ang malawak na damuhan ng Kugon. Sakop noon ng San Ildefonso Parish, ang unang parokyang Salesiano sa Makati. Noong 1976, nakita ni Jaime Cardinal Sin ang pangangailangang magtayo ng isang bagong parokya para sa lumalaking komunidad ng San Lorenzo, Salcedo, Legazpi at Barangay Pio del Pilar. Itinatag ang parokya ni San Juan Bosco noong 2 ng Marso taong 1976 sa pangunguna ng unang kora paroko na si Father Godfrey Ruzen, SDB. Noong Agosto 15, 1977, binasbasan ni Cardinal Sin ang panulokang bato ng simbahan. Mula sa isang estrukturang binubuo ng gusali at pader, naging isang buhay na simbahan ito na bukas sa lahat. Sa paglipas ng panahon, lumago ang iba't ibang grupo ng kabataan, matatanda at mga laiko na aktibong nakikilahok sa misyon ng parokya. Ang San Juan Bosco Church ay isang tanyag na landmark sa Makati CBD. Kilala sa kakaibang geometrikong arkitektura nito. Disenyo ito ni Jose Maria V. Zaragoza, isang pambansang alagad ng sining para sa arkitektura. Ang hugas nito ay may inspirasyong kabibe, habang ang panlabas ay kahawig naman ng isang dahon. Ang tabernakulo ay may gintong dahon ng anahaw, at ang lumalawak na alon sa kisame ay sumasagisag sa biyayang dumadaloy mula sa banal na sakramento. Sa gabi, lalong lumilitaw ang ganda ng loob ng simbahan dahil sa ilaw na tumatama sa nakalitaw na kisame at konkretong biga ayon sa estilo ni Pier Luigi Nervi. Ang mga estatwa ni na San Juan Bosco, San Domingo Savio, Maria at Batang Jesus, pati na ang nakabiting krusipiho ay likha ng batikang eskultor na si Eduardo Castrillo. Isang natatanging obra ng sining at pananampalataya. Ang simbahan ng San Juan Bosco ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga deboto at bisita sa Makati. Ang simbahan ng parokya ni San Juan Bosco ay namimintuho kay San Juan Bosco, ang ama at guro ng mga kabataan. Sa gabay na rin ng aming patron, ang mga mananampalataya ay nananalangin rin kay Maria sa ilalim ng titulong Mapag-ampon sa mga Kristiyano o Mary Help of Christians. Sa karangalan ni San Juan Bosco,
mayroon po tayong linggo-linggong votive and healing mass tuwing Sabado ng tanghali para ito sa mga may tanging panalangin sa ating patron. Linggo-linggo ring isinasagawa ang Dalaw Pintakasi, kung saan ang relic at imahe ni San Juan Bosco ay dumadalaw at nananatili sa tahanan ng isang deboto sa loob ng isang linggo. May mga pagdiriwang rin ang bayan tuwing pista ni San Juan Bosco tuwing Enero, tulad ng taunang prosisyong karakol at sa buwan ng kanyang kapanganakan tuwing Agosto. Tuwing Mayo naman ay buwan ng pananalangin ng Rosaryo at pag-aalay ng bulaklak kay Maria Mapag-Ampon sa mga Kristiyano na nagtatapos sa isang konsyerto at prosesyon na may dakilang pag-aalay ng mga bulaklak. Kilala ang ating simbahan ni San Juan Bosco bilang isang tahimik na harimuhan sa gitna ng lungsod, kung saan maaaring manalangin ang mga peregrino mula sa iba't ibang lugar at antas sa buhay. Ito rin ay isang likhang sining ni National Artist for Architecture Jose Maria Zaragoza, na dahil na rin sa kanyang mga elementong Pilipino na makikita sa simbahan, ay naging tanyag ito lalo na sa pagdating sa pagdiriwang ng mga sakramento tulad ng kasal at binyag. Nagdaraos din ang ating simbahan ng mga konsyerto, patimpalak at iba-ibang programa para sa mga mahihirap at mga kabataan. Ngayong taon ng hubileo, ang mga peregrino ay hinihikayat na manalangin sa Chapel of the Relic, kung saan matatagpuan ang relic ni San Juan Bosco at ng ibang mga santong Salesiano. Maaari ring ipagdasal ang kani-kanilang mga tahanan sa harap ni Maria Mapag-Ampon sa mga Kristiyano sa Plaza Auxiliador. At panghuli, bumisita sa Marian Hall o Pilgrim Center upang makita ang Jubilee Exhibit at magdagdag sining sa ating Canvas of Hope. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Kaya sinabi niya, isang maharlikang tao ang pumunta sa malayong lugar upang maging hari, at pagkatapos ay bumalik. Bago umalis, tinawag niya ang 10 niyang alipin, binigyan ang mga ito ng gintong salapi at sinabi sa kanila, gamitin ninyo ito sa negosyo hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit kinapuotan naman siya ng mga mamamayan at nagsugo ang mga ito ng kinatawan na nagsabing, ayaw naming maging hari ang mga taong ito. At nang sumapit ang kanyang pagbabalik, pagkatapos siyang maging hari, pinatawag niya ang kanyang mga aliping binigyan niya ng salapi upang alamin kung ano ang tinubo nila sa pangangalakal. At dumapit ang una na nagsabi, Panginoon, ang inyong gintong salapi ay tumubo ng 10. Kaya sinabi niya sa kanya, magaling, mabuting alipin, sapagkat naging tapat ka sa kaunti, mamamahala ka ng 10 lunsod. Lumapit ang ikalawa at nagsabi, Panginoon, tumubo ng 5 ang inyong gintong salapi. At sinabi rin niya rito, ikaw naman, mamamahala ka ng 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi na aking ibinalot sa panyo, sapagkat natakot po ako sa inyo dahil kayo ay isang taong mahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi ninyo itinabi at inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim. Sumagot ang hari, masamang alipin, sa inyong bibig na rin nanggaling ang aking hatol sa iyo. Alam na pala ninyong mahigpit ako, na kinukuha ko ang hindi ko itinabi at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo man lang inilagay sa bangko ang salapi? Nang sa gayon, sa aking pagbabalik, ay kumita man lang ako sa tubo nito. At sinabi niya sa mga nakatayo roon, kunin ninyo ang taong ito, ang gintong salapi, at ibigay sa may 10. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, mayroon na po siyang 10. Sinasabi ko sa inyo, bibigyan pa ang sinumang mayroon na, ngunit ang wala, kahit ang nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sila sa aking harapan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Sa ikalimang simbahan na ating binibisita ngayon, pagnilayan natin ang mga talentong kaloob sa atin ng Diyos at ano ang silbi ng grasyang ito para sa ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Sa kwento o talinhaga sa ating ibanghelyong narinig, may 3 alipin na pinagkatiwalaan ng kanilang Panginoon ng mga talento o salapi. Sinabihan sila ng kanilang Panginoon, gamitin ninyo ang mga talentong ito. Malinaw ang bilin ng Panginoon sa kanila. Gamitin ninyo ang tinanggap ninyong talento mula sa akin. Pero sa 3 alipin na ito, 2 lamang sa kanila ang gumamit sa talentong bigay ng Panginoon. At ang talento ng 2 alipin na ito ay nagbunga ng mas madami pa. 3 silang binigyan ng talento, 2 alipin lang ang gumamit nito at nagbunga. Bakit? Ano ba ang ginawa ng 3 alipin sa kanyang talento? Sabi nga sa ating ebanghelyo, ibinaon ng 3 alipin ang talentong ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon. Pero maganda ding tanungin, bakit binaon lang niya yung talento na bigay sa kanya ng kanyang Panginoon? Ang sagot, sinabi din sa ating ebanghelyo. Ang sabi ng 3 alipin sa kanyang Panginoon, Panginoon, ibinaon ko po ang mga talentong ibinigay niyo sa akin sapagkat natakot po ako sa inyo dahil kayo ay isang mahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi ninyo itinabi at inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim. Takot ang nagtulak sa kanya, kaya niya binaon ang kanyang talento. Samantalang kagalakan naman ang nagtulak sa 2 alipin na nagbunga ang mga talento. Ikaw, hindi ba't binigyan ka din ng Diyos ng talento? Ginagamit mo ba ang iyong talento o itinatago at ibinabaon mo na lamang? Kung itinatago mo ito, bakit? Dahil tinutulak ka rin ng takot, gaya ng 3 alipin sa ating ebanghelyo na narinig? Bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang talento. Ibinigay ito ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Gusto niyang umunlad ka bilang tao. Gusto niyang umunlad ang buhay ng iyong pamilya. Gusto niyang umunlad ang iyong komunidad. At higit sa lahat, gusto niyang lumago ang kaharian ng Diyos sa mundo, katulong ka. Kung itatago lamang natin ang ating mga talento dahil sa takot na mahusgahan ng iba, takot na sumubok at magsimula, hindi rin natin matatagpuan ang papel natin dito sa mundo at ang layunin ng Diyos sa atin kung bakit ka ba ipinanganak dito sa mundo. Tularan mo si Jesus na sa kabila ng kanyang kahirapan, ginamit niya ang kanyang talento sa pagsasalita. Talento niya sa paggawa ng mabuti. Talento sa pakikiramay sa mga mahihirap. Talento sa pagmamahal upang maisagawa ang misyong ibinigay sa kanya ng kanyang Diyos Ama. Kahit sa banta ng kamatayan, hindi siya natakot na gamitin ang kanyang mga talento para maisakatuparan ang kanyang misyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, pinasasalamatan at pinupuri ko ang iyong kabanal-banalang puso para sa pagtawag sa pagtatalaga sa buhay reliyoso. Katulad ng sa langit, sa lupa rin ay maraming malalaking bahay. Pinili mo ang iyong mga karapat-dapat na anak. Tinawag mo sila na maging ganap ayon sa Ebanghelyo. Ginawa mong kanilang huwaran ng iyong sarili, kanilang tulong at kanilang gantimpala. Banal na puso, paramihin mo ang mga tinatawag na maging reliyoso. Palakasin mo sila sa tapat na pagtupad sa kanilang mga sinumpaan. Sila nawa ang maging pinakamahalimuyak na pumpon ng bulaklak sa simbahan. Maging mga kaluluwa nawa sila na magbibigay ng kaaliwan sa iyo.
na nananalangin at kumikilos sa iyong ikaluluwalhati sa bawat apostolado. Magiliw na puso ng aking Jesus, tulungan mo akong lalong pang-ibigin ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.